Winner lagi ang paliwanag. It's a win for me. Oh, Iyon. diba? Kausapin po natin ang Pag-asa Weather Forecaster si Sir John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Doris at Robert. Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris, at ganoon din po sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Good morning. Good morning po. Bago ko itanong yung sa Pasay, Sir John, unahin ko lang ito mas importante, itong mga ulan-ulan. Yan May na rainfall naman. warning na naman daw tayo, sir. Ala. Opo, Sir Robert, actually may umabot na po ng red. Wow. So, dito po yan sa ilang bahagi, sa southern portion ng Zambales at sa northern portion ng Bataan. Nako. Red na pala sila dun. Naka-orange naman po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan. Ganun din po sa buong Tarlac, buong Pampanga, buong Bulacan at sa central and southern portions ng Nueva Ecija. Dito po sa Metro Manila ay nananatili po na naka-yellow kasama po yung Rizal. So may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ano ba ito, Sir John? Bagyo? Habagat? O kung ano-ano pa? Ito po yung solid na habagat. Well, meron pong low pressure area na nandun sa northeastern part ng PAR, pero masyado pa pong maliit yung sirkulasyon niya para magpalakas ng habagat. So, yung moisture na associated dito sa habagat po, yung nagkukos ng mga pag-ulan na ito. Pero ang inyong, ang tawag doon, forecast ay hanggang weekend na ito. Yes po, tama po, Ma'am Doris. No? Actually, posible pa po na madadagdagan pa yung mga areas na maapektuhan by weekend. Nako. Pero hindi naman ang tawag doon, yung rainfall. Yung intensity niya, Sir John, mas lalakas pa ba? May posibilidad po. Siguro kung magagawa po tayo ng comparison, noong nakaraang linggo, yung Lunes din na sobrang lakas talaga, ay yung case na yun, extreme rainfall event. So, kung gagawin natin ng comparison, hindi naman po yun magiging ganun kasing lakas, pero dapat hindi po natin alisin yung posibilidad. Dahil rare po na mangyari yun, ay mababa po yung chance na ganun din yung mangyari. Pero, yung posibilidad na mangyari yun ay nananatili po. Nandun pa rin naman. Yes, po, Sir Robert. Tinitingnan ko po yung mapa natin, hindi ko makita ang Pilipinas. Nababalutan na ng ulan. Nababalutan na, oo. Oo. So, yung ganitong klaseng dulot ng panahon, ano ang mai-expect? Ano yun? Maasahan natin, pagguho ng mga lupa, landslides ba yan, o ano pa? Bali dun sa mga binanggit po natin na naka-red sa heavy rainfall warning, kapag po nag-advise na yung mga local DRRM offices natin na lumikas, ay kailangan po talaga ng action dito. After all, gusto naman talaga natin ay maiwasan yung mga damage sa kalusugan, sa buhay natin, at ganoon din sa mga properties natin. Sa orange naman po, ay yung mga kababayan natin na halimbawa sa isang probinsya, kalat-kalat po ng mga pagbaha yung posible dyan. So may mga areas na o yung mga dadaanan na posibleng maaantala for a certain period of time. And sa mga naka-yellow naman po, tulad sa Metro Manila, yung mga konting ulan lang, binabaha na. So yun po yung mga areas na ma-heads up po. Oo. Meron na kayong abiso na bawal pumalaot? Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Pero kung maliit na sasakyang pandagat po yung ating gagamitin sa buong Luzon po, wag po muna tayong pumalaot kung maliit na sasakyang pandagat po, dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 3.4 meters. Maximum po yun na taas ng wave height Naku. ng alon. Ang hirap, ganun din pala. So, hindi tayo tinatantanan. Kala ko pa naman, kaya partner, nga. ito mga na ilang araw. Okay. Kasi Oo. sabi, di ba, baka may mga pag-ulan ng Monday, Tuesday. Oo. Medyo kumalma naman ng konti. Pero Kaya sa nga ibang eh. area, meron pa rin. Kaso ito pala, tuloy-tuloy. Ano to, Sir John? Over the weekend, nasabi nyo ganito din. Pero isusunod na week natin, Ganun pa rin? Mas mababawasan naman na po at magiging maulap pa rin po, pero mas bawas na po yung mga pag-ulan. ayun. Oo. So, Promise yan, Kasi parang wala nang puknat ang pag-ulan. Hindi pa nga nakakabangon doon. Kayo nga doon sa Pampanga, di ba? baha pa rin. Sa Bulacan, baha Bulacan, pa rin. oo. Di madadagdagan pa kapag ito nga ay sunod-sunod na pag-ulan pa ang dulot nitong itong panahon natin ngayon. Bakit ba? Ito ba yung El Nino? Actually, yung El Nino po, yung epekto ng El Nino ay mas nararamdaman po dito sa Mindanao. Yung mga heat index natin sa Mindanao ay relatively mas matataas po. And may reversal effect din po kasi, halimbawa, at saka may role din po
yung posisyon ng yung moisture ng habagat. So, kung i-compare natin yung dalawa, kasi nakakapagtaka din po El Nino, pero ba't umuulan nga naman lagi sa Luzon? Ayun nga. Well, actually, yung El Nino po kasi ay mas longer period of time yung cycle niya. Halimbawa, El Nino ngayon, babalik sa neutral, maglala niya, neutral ulit. Bago po bumalik ng El Nino ulit, ay yun yung typical na cycle niya, ay umabot ng 2 to 7 years. So may mga taon na El Nino, may mga taon na La Nina. So ngayon po El Nino, pero that doesn't mean po na mawawala na yung habagat season natin o yung rainy season natin. Yung rainy season naman po natin, taon-taon po talaga ay may rainy season, usually June to September, at ngayon po yun. And may tendency naman na may halimbawa po ngayong August, may mga cases na kahit El Nino ay wetter than usual po yung nararanasan ng ilang bahagi ng ating bansa, saan ngayon ay naranasan po natin sa western part ng Luzon. Pero talaga po yung sa forecast din natin, yung less than normal na mga pag-ulan, mas mararamdaman pa natin sa latter part ng, o sabihin na natin sa last quarter ng 2026. Nako, yun. Oo. Pero pala, alala ko bigla, kagabi, kagabi pa lang, mayroon nang suspend ng mga classes. Kasi daw, inaasahan na napakalakas daw. Tama ba yun? Pero parang hindi na, parang normal na tuloy sa atin itong ganitong klaseng pabugso-bugso. Well, sa suspension po, no, meron pong kakayahan po talaga yung mga LGUs at ganoon din naman yung mga school heads na mag-suspend base po dun sa ating mga forecast din. So, yun po yung mga pinagbabasihan din nila. And nasa discretion din po talaga. Lalo na, halimbawa po, yung mga schools na talagang bahain sa harap mismo ng school o yung sa dadaanan papunta sa school. So, perhaps meron po silang substantial reason for their suspension. Ayun. Okay, o di sige, dyan muna. Pero meron kayong... Hindi, tatanong ko pa, partner, yung sa ano pa? Pasay, yung Ayaw napag-usapan. nga pala. Oo. Sir John, ano ba yung Buhawi nangyayari ba yun? sa Pasay na yun? Bakit ganun? Pa-explain nga po. Ang dami rin video na ganun na. Oo. Ang dilim, halos mag-zero visibility, partner. Naku. Yun sa may Pasay po, no, nangyayari, parang maihalin tulad natin ito dun sa tinatawag natin na sandstorm. Pero yung ideal po kasi na sandstorm, nangyayari yan sa mga disyerto, Opo. sa mga dry areas. At ang mga kailangan po na ingredient dito ay may malakas na hangin and at the same time may source ng sand o kaya ng mga dust. So sa case po natin, may ganun pong source dun sa may Pasay at the moment, sa present. And then kapag may mga thunderstorms po, lalo na yung mga malalalim o yung mga makakapal na thunderstorm clouds, bago po yan bumuhos, may mga cases na nagkakaroon ng mga downburst o kaya yung mga biglaang pagbugso ng malakas na hangin. So yung pagbugso po ng hangin na yun po yung may kakayahan, lalo na kapag dry during tanghali, dry yung mga buhangin o yung dust, may kakayahan po yung mga pagbugso ng hangin na yun na i-transport o paangatin yung mga dust na yon and then from one place to another. Pero mahalaga din po na yung mga kababayan natin na nandun sa Pasay mismo na nakaka-experience nun, may mga harmful effects po ito sa ating respiratory system, lalo na yung mga dust particles na pumapasok pag nai-inhale natin. So maging aware po tayo pag nandun tayo, takpan natin ilong natin or as much as possible, stay indoors so para maiwasan po yung further damages naman sa health. Kasi partner, sa umaga medyo uulan ng konti, di ba? Kung saan man yung source ng buhangin niya na yun, syempre kapag dating na ng 11, medyo tuyo na yung ibabaw. Pero yung nasa ilalim nun, syempre basa pa. Kaya siguro mas magaan, mas nadadala, mas nalilift yung sand. Ano, Sir John, pag ganun yung nangyayari? Opo, may malaking road po talaga yung pagiging dry nung area sa ibabaw. Oy, pero tama yung kay Sir. Meron niyang effect sa kalusugan Kaya natin. nga. Kaya wag po tayo. Doon tayo sa magkulong tayo sa mga opisina natin. Wag nating i-embrace. Wag ganun. Baka sabihin na finally sandstorm mo gumaganon. Wag ha. Sir John, mag-advise ba ang inyong ahensya na magsuot ng face mask? Sa akin pong pagkakaalam, I think mas more on po yung DOH dun sa advice na yun. Pero dun sa atin po, yung mga thunderstorm advisory natin, ngayon po naka-yellow tayo. So, yung mga pagbugso ng hangin bago yung
pag-ulan na dala ng thunderstorm. Opo. So, yun po yung ating mas na-emphasize o ine-emphasize po Ayun, sa kanila. oo. So, Okay. hindi ko, bagong kaalaman? Hindi ko alam na Sabi sa'yo, meron kada palang- interviewin natin yan, may bago tayong makukuha. Bagong Kaya ang kaalaman. gagawin ko, lalagyan ko na ng segment yan, partner. Dapat. Sir John, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat din po Sir Robert and Ma'am Doris. Good morning. Si Sir John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster. Miss Beautiful. Bago ang 2 times, so magdadagdag na tayo. Alerto sa Saan? Yung ipo-ipo. Ay, 2 time, 8:25.